Magandang gabi, Pilipinas. Buwan na naman ng Disyembre. Ilang tulog na lamang at muli na naman sasapit ang isa sa mga pinakamahalagang okasyon ng taon. Lalong-lalo na po sa Pilipinas. Ito ay araw ng Pasko. Sa kabila ng mga hamong sumubok sa katatagan ng sambayanan ngayong taon, masasabi pa rin ang karamihan sa mga Pilipino ay nananatiling positibo sa pagsapit ng nasabing araw. Araw kung saan ating binibigyang halaga ang mga biyayang tumulong pumubog sa ating mga buhay. At dahil sa itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga widely Catholic-devoted countries sa buong mundo, sinasabing espesyal ang paraan ng ating pagsalubong sa Kapaskuhan. Ano nga ba ang ikinaiba ng ating selebrasyon para sa kapanganakan ni Jesus at ano-anong mga biyaya ang natanggap ng ating bansa ngayong taon? Iyan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng talakayan ukol sa Paskong Pinoy. Dito lamang sa Christmas 2014, ang PTV Special Forum. Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay ipagdiwang, ang araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mamayama upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Oh, Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, anong sigla. At kung kayo'y lumigaya sa pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, anong sigla. At kung kayo'y lumigaya sa pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Bagong taong sagana, Pasko ay ipagdiwang, ang araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mamayabang upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Oh, Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, anong sigla. At kung kayo'y lumigaya sa pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Pasko, anong saya. Happy New Year, anong sigla. At kung kayo'y lumigaya sa pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas! The Season of Giving. Ito marahil ang tunay na tema sa tuwing ipinagdiriwang natin tuwing ika-25 na Disyembre ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pilipinas ang itinuturing na may pinakamahabang selebrasyon at pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Ito ay nagsisimula sa unang Burr month ng taon kung saan nakakarinig na tayo ng iba't ibang Christmas songs sa mga radyo at telebisyon. At kahapon lamang, opisyal nang nagsimula ang Misa de Gallo o Simbang Gabi sa buong bansa. Ito ay magtatapos hanggang sa gabi ng mismong pagsilang sa ating tagapagligtas na sinasabayan ng mga Pilipino hanggang sa pumatak ang alas 12 ng umaga, tanda na ipinanganak na ang Mesaya. Kaugnay nito, iba't ibang mga tradisyon din ang isinasagawa ng mga Pilipino. Ilan na nga rito ay ang Noche Buena, pagbibigayan ng mga regalo at pangangaroling. Ito rin ang paraan natin upang magpasalamat sa mga biyayang ating natanggap sa nakalipas na taon at paghingi ng patnubay sa bukas na darating.
Paano nga ba naiiba ang pagdiriwang ng Pasko nating mga Pilipino sa ibang panig ng mundo? At ano-ano ang mga maituturing nating mga biyayang natanggap ng bansa ngayong 2014? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang issue dito sa Christmas 2014, a PTV Special Forum. Gabi Pilipinas, at ngayon pa lang ay binabati na namin kayo ng isang maligayang Pasko. Paskong Pinoy, Attorney Mark. Ano nga bang espesyal sa ating selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Pasko sa Pinoy, Kathy, it's a time for us to count our blessings. Lahat tayo nakatanggap ng biyaya, whether material man yan o hindi. Kaya kukwento sa atin ang ating mga panauhin kung ano nga ba ang naging biyaya para sa ating bansa ngayong taong ito. At ano marahil ang maaasahan natin para sa darating na taon? There are a lot of things that we should be thankful for, at marami rin tayong gusto pang mangyari That's sa ating mga buhay. Okay, pakilala po natin ang ating mga panauhin sa gabing ito. Sa bandang kanan, ating pong kasama ang taga-DOST. Sila po ay laging katuwang ng ating bansa sa pagbabantay ng maraming bagay, mapabagyo man yan, o geohazards man yan, o improvement sa ating teknolohiya. ASEC Mon Liboro. Well, magandang gabi sa inyo, Kathy, and of course, attorney, sa lahat ng mga nakatutok dito po sa PTV. Maganda Pasko naman ang pag-usapan natin. Ano? Dati lagi panay bagyo eh. Alam kong bagyo pa rin, pero this time may flavoring naman ang Pasko. So magandang gabi sa inyo lahat. At kasama rin po natin para gunitain din yung mga pangyayari, mga highlights ng taong ito. Kasama po siya natin dito sa Telebisyon ng Bayan, si Benj Bondo. Magandang gabi po sa inyong lahat, Attorney Mark and Miss Cathy, at sa mga sumusubaybay sa aking palatuntunan. At sa bandang kaliwa naman, Kathy, ito'y suki, pero he really monitors the country and its events. Ano? Historian, Professor Xiao Chua. Makasaysayang Pasko po sa inyong lahat. At marami ang naganap nitong 2014 patungkol sa larangan ng palakasan. Kaya kasama po natin sports commentator Mr. Ron De Los Reyes. Isang masiglang Pasko sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating bansa na nga siguro yung pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. No? Pag tumapak na yung Burman, sigurado may mga Christmas tree na tayo makikita. May Christmas tree, may Christmas carols na. Kaya itatanong natin sa ating mga panauhin, ano yung special sa ating Pasko? At syempre, yung ating mga biyaya. Pero bago po yan, magbe-break po muna kami. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang PTV Special Forum. Nagbabalik po ang Christmas 2014, a PTV Special Forum. Marahil si Kathy nakapag-shopping na. Itong gabing ito, Kathy, babalutin natin yung presents and present it to the public. Ano nga ba yung regalo natin sa kanila? Yung mga tagumpay nating lahat. That's right. Tanungin muna natin kay Professor Xiao Chua. Prof. Xiao, anong special sa Paskong Pinoy? Well, una sa lahat, no, yung tayo ay isa sa pinakamalaking Kristiyanong bansa sa Asia, no? Kaya ang makikita natin dito, talagang kakaiba yung sa atin. Kasi sa ibang mga bansa sa Asia, halos New Year ang mahalaga sa kanila. At Chinese New Year, yung lunar calendar New Year. Pero sa atin talaga, matindi yung Pasko ngayon. Sa West, tanda natin, ang Pasko sa Pilipinas, wala namang Pasko yung mga ninuno natin eh. Talagang yan ay galing sa Christian traditions, no? So, dinala yan dito sa Pilipinas. Una, yung Pasko din na konsepto natin, yung mga Kristiyano nun, hindi naman sila nagse-celebrate yan eh. Ang nangyari dyan, inangkop ngayon
ng mga Kristiyano sa Roman god na si Sol Invictus, birthday niya yon, yung Christmas, kaya December 25 siyang sineselebrate. Sabi ng mga Bible scholar, mga Marso pinanganak si Jesus eh. Wala namang tupa sa labas ng kapag malamig ang gabi. Pero, yun nga, nung dinala ito sa Pilipinas, hiniram din natin ito, no? At ang makikita natin dito, bagamat meron tayong makikita natin yung Spanish, naghalo-halo dyan. Spanish, nandyan yung mga tradisyon ng Belen, halimbawa, ng religiosity, tapos nandyan yung commercialismo ng Amerikano, mga Christmas tree, mga kung ano-ano. Makikita natin na ang nananatili at kakaiba sa Pasko natin, una, matindi yung kahit na commercial na ang lahat, matindi pa rin yung pagbabalik natin doon sa tunay na diwa ng Pasko, si Yesu Cristo. Very good. Yung simbang gabi. Tapos yung isa pa dyan, ay yung pamilya. Yung emphasis natin sa pamilya. Yung pagmamahala ng pamilya, pagsasama-sama ng pamilya, at with the new technology, kahit na we are a migrant nation now, nagsasama-sama pa rin tayo through the internet. Kaya yan ang kakaiba sa Paskong Pilipino. Professor Xiao, just a follow-up, bakit ang haba ng selebrasyon natin ng Pasko? Kasi pa nga lang, gaya ng aking nabanggit, talaga naman excited na lahat para Alam mo, sa Christmas. nagbabago yan haba ng Pasko kasi dati, tignan mo yung US, talagang hindi naman masyadong mahaba yung Pasko nila. Pero dati, yung simula ng natin, simbang gabi, December 16, tapos hanggang Epiphany of the Lord, first Sunday. Yan dati yung Christmas season natin. Ngayon, ang Christmas season natin, halos bare month, September, hanggang bago mag-Valentine's Day, Pasko pa rin sa atin, nandyan pa rin yung mga Now, ang nakikita ko dito, kasi una sa lahat, sobrang dami nating gustong i-share ng Pasko. We cannot do it with a lot of people in such a short time. Kailangan i-share mo ito sa napakaraming tao. Kaya kailangan niyang humaba. Pangalawa, talagang sobrang halaga ng Pasko sa atin na through the years, humaba ito ng humaba dahil napakahalaga nito sa atin at gustong-gusto nating nafe-feel na araw-araw ay Pasko. Kaya hinabaan natin ang Pasko. Asek Mon, ang ating panahon, starting October, November, medyo malamig na all the way down to February. Kung wala na mga bagyo, na paisa-isa na lamang ang bagyo, mga November, December, napakasarap talaga. Anong nangyayari sa ating panahon, sa ating weather system? Bakit napakasarap mamuhay sa Pilipinas sa panahon ng Pasko? Alam mo yung bear, di ba? Yan ang senyas nga na signales na pumapasok na ang Pasko. Hindi lamang doon sa pagpapalit ng mga buwan, kundi mismo talaga yung sa pag-ihip na ng mga hanging habagat, yung northeast winds natin, ay nagdadala na ito na malamig na simoy ng hangin. Yung Siberian winds, for example, yun yung bumababa sa atin, at yun yung nagpapalamig ng klima. At pag lumalamig yung klima, hindi yan gusto ng bagyo Pero unfortunately, napapansin natin this past few years, kaya nga itong huling 3 taon nga, pag nag-guest ako dito, laging merong kinalaman sa isang matinding bagyong dumating. Pagkat napapansin din nga natin, yung ilan sa mga malalakas na mga bagyo nangyayari itong last quarter. Pero balikan ko lang sinabi mo dyan, attorney, itong malamig na itong bare months na ito, ay nagdadala nga ng Paskong simoy ng hangin, mas malamig siya at hindi talaga dapat nabubuo itong mga ganitong bagyo. At itong huling karanasan natin sa Ruby, ay mapapansin nga natin doon, mabalikan lang natin, ito'y dapat halos on the road na maging super typhoon, pero nung malapit na siya sa kalupaan, bigla siyang parang nasabuyan itong Siberian winds, malamig na simoy ng hangin, So, ika nga talagang yun din ang isa sa mga dapat nating ikagalak ngayong taong ito. Maraming ang dapat ikagalak. At gaya nga na nabanggit ni Professor Xiao, isa sa mahalagang aspeto ng Pasko nating Pinoy, yung tradisyon. Gusto kong tanungin kay Benj, ano sa'yo yung mga mahalagang tradisyon ng mga Pilipino pag Pasko? Well, na-observe natin sa tuwing Pasko, yung syempre, it's family-centered. Katulad nung, ang tema kasi nung Pasko, di ba, yung kapanganakan ni Yesu Cristo. At makikita natin dito sa scene of the Nativity, yung pagiging buo ng pamilya. There's Jesus, there's Mary and Joseph, and it is a representation of the strong bond of the Filipino family. Parang lahat ay nandito kapag Pasko.
ultimo yung mga pinakamalalayong kamag-anak, yung mga kaibigan, lahat nagsasama-sama kapag Pasko. At yan yung isa sa mga pinakamasasayang tradisyon natin kapag Pasko. Okay, tanong natin kay Sir Ron, sports analyst at commentator. Ang panahon ng Pasko sa Pilipinas at panahon yan ng kainan at maraming kainan, yung ating mga atleta ba ay nagbe-break sa kanilang training? Hindi ba nila iniisip yung kanilang dieta? At talagang Pasko lang at mag-i-enjoy lang sila? Pero ang alam ko marami sa kanila, tuloy-tuloy ang paghahanda, no, yung training. No? Siguro nagbe-break lang yan, siguro mga 2-3 days and then balik ulit sa paghahanda. No? Well, meron naman ibang atleta na talaga nagbabakasyon, especially after coming from very competitive event. Season. Yes. Balikan natin yung mga pangyayari nitong taong ito dahil ang Pasko nga ay panahon din to reflect. That's right. And nabanggit na nga ni Asek Liboro kanina na medyo talagang naibsan yung impact ng bagyong Ruby. But aside from that, nagkaroon din ng ibang malalakas na bagyo. Ano po yung naging assessment nyo? Bakit tayo dapat magpasalamat ngayong Pasko kahit na maraming bagyong dumaan? Well, Kathy, no, sabi ko nga, every year nandito kami upang makapaghatid ng paalala sa mga kababayan natin. Mukhang this time, itong Pasko natin, itong 2014, itong taon ng 2014, marami sa mga kababayan na natin talaga ang nagre-responde, no, dito sa ating mga babala, sa mga early warnings natin, sa mga tinuturo rin natin. At yun ay napakahalaga, no, napakalaking development yan para sa ating bansa, na bilang isang bansa, no, ay nagkakaisa tayo na nire-recognize natin, ano, na itong mga maaaring maging sakuna ay ito ay isang hinaharap natin, no, bilang isang nasyon, no. So I think itong pagkaranasan natin magmula pa nung Glenda, no, nakikita na natin yung trend, no, na more and more of our countrymen, mga kababayan po natin, ay nagkakaisa, no. Unang-una talagang sumusunod na, no. Sumusunod sa kanilang mga sa otoridad, sa local government units, nakikinig sa ating weather agency, sa Pag-asa, at ika nga tumatalima doon sa ating mga tagubilin, no. So this year, without even counting yet, ano, I would say na we have practically lesser casualties, no, at that's a very big thing, no. So, and we hope to keep on improving. Yan kailangan siguro rin, Kathy at Attorney Mark, habang ito tinatasa natin kung ano nangyari itong taon na to, ano naman yung lessons, no, na dadalhin natin for next year. Baka makalimutan natin, no, pero hindi naman siguro. So this time when we look back, maraming mga, sabi nga namin, maraming disasters that did not happen, no? Kasi lagi tayo pag-uusapan natin yung mga nangyaring sakuna, pero marami rin mga sakuna na hindi nangyari. That's right. At tingnan din natin kung bakit hindi ito nangyari, no? Yun yung mga aral na kailangan natin dalhin sa 2015. Benj, bilang isang newsman, itong taong ito, panahon nga magbalik tanaw dahil Christmas, ikaw ay na-assign to report on the events at the Sandigan Bayan. Kwento mo kung anong highlights for you this year at kung bakit tayo dapat magpasalamat even with those cases ongoing sa Sandigan Bayan. Yes, alam mo, Attorney Mark, sabi nga nila, no, God is God of justice. At nakikita natin sa mga prosesong ito yung pag-iral ng katarungan upang mapanatili natin yung good governance dito sa ating bansa. At nakita naman natin na naging masikap ang ating pamahalaan na habulin, ano, itong mga nagkakasala sa ating bayan at lalo na sa ating mga batas. Dahil ito yung sinasabi natin na pagpapairal nitong katarungan na siyang nais naman ng Panginoong Hesukristo na umiral sa sangkatauhan. Dahil sa pamamagitan nito ay magiging mas maayos, magiging mas organisado yung pamamahala at katulad nga rin nung sinasabi na tuwid na daan ng ating Pangulong Aquino ay magiging maunlad ang ating bayan kung mapapanatili natin yung mabuting pamamahala sa pamamagitan nga ng pag-eradicate dito sa mga elemento na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Gusto kong tanungin din si Ginoong De Los Reyes, marami ring naging tagumpay para sa ating mga Pilipino sa larangan ng sports. Balikan po natin, ano-ano yung mga highlights pagdating sa sports? Marami yan, Kathy, at parang pamasko ito ng ating mga atleta, no? At syempre, number one dyan, ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, 2 malalaking laban ang kanyang ginawa, 2 malaking panalo, unanimous decisions pareho against Timothy Bradley early this year, and then noong November ay nakalaban niya itong si
Chris Algieri, no? At talaga namang malaki yung kanyang pagkapanalo doon. Of course, Michael Christian Martinez, no? Yes. Ginulat tayo talaga dahil hindi natin akalain na meron tayong isang atleta na 17 years old at that time, ang galing sa figure skating. Doon lamang siya nagte-training sa mga mall, no? Hindi sa talagang yellow na snow doon sa mga ibang bansa. But still, pinakita niya na may potential ang ating mga kababayan na mag-excel sa ganitong uri ng sport, no? Alam niyo, nakausap ko si Michael Martinez, no? Yung with regards to the question you asked earlier, tumitigil ba o nagbabakasyon ba yung mga atleta? Nagulat ako kasi na-interview ko si Michael two nights ago. Andito siya, doon sa Mall of Asia. At sabi ko, so bakasyon ka ba ngayon? Actually, sir, hindi ho eh. In fact, on Saturday, I'm leaving for Europe. At meron pala siyang competition doon. And then meron din siyang competition sa Korea. So halos walang tigil yung kanyang paghahanda, no? Now, mabalik tayo dun sa mga good news. Meron pa rin isa tayong kabataan na si Gab Moreno, naging gold medalist sa Youth Olympic Games, no? Na ginawa sa China. And then archery ho ito, sa archery yan, sa archery. So potential medalist ito sa mga regular Olympics, no? Like maybe for the 2016 Rio de Janeiro, Brazil Summer Olympic Games. And then okay, dun sa puro individual sports pa yung nabanggit mo sa Ron, babalikan kita mamaya for the team sports naman. Nandiyan yung Gilas, nandiyan yung ating Ascals. Tanungin ko muna si Professor Xiao. Itong Christmas is really to commemorate the birth of Jesus. So commemorative event siya. Yung pag-commemorate natin sa ating heroes, nandiyan yung issue ng Torre de Manila na pinaglaban mo. Nandiyan yung ating effort to restore certain monuments sa ating bansa. Kumusta naman yung ating taon in terms of preserving monuments or putting up commemorative events? Alam mo, Attorney Mark, natatawa ako kasi hindi naman tayo nag-usap, pero binasa mo yung sasabihin ko, no? Nakakatuwa kasi this year has been very bad for heritage dahil nagkaroon nga ng Torre de Manila na nakasira sa Rizal Park, and then nasira yung Admiral Hotel. May question dun sa tinatawag na paglilipat ng Anda Monument at yung mga tinatawag na itong Army and Navy Club. Pero, no? The good news about it was that, alam nyo yung public awareness na kinreate nito, ang tindi, pinag-uusapan sa Twitter, sa Facebook na dapat yung wala nang susunod na mangyayari dito. At pagka may naririnig na naman sila, tulad ng El Hogar Building, ayan na naman, meron na naman silang mga komento na ang nakakatuwa, yung mga lessons ng 2014 about heritage na hopefully madadala natin ito sa mga susunod na taon na yung mga ating mga businessmen at yung ating pamahalaan ay mag-iingat, no, na huwag masira itong mga heritage na ito. Ito yung good thing about this year. And also, of course, pinag-uusapan din yung isang pagsusulong na ginagawa ng ilang grupo. Of course, kasama ako doon, na pag-usapan na si Andres Bonifacio talaga, based on new documents from Spain, ay dapat ituring na unang pangulo at may unang pamahalaan na itinatag. Alam nyo, itong mga very good development, ang mga pag-uusap na ito, kasi hindi na lang mga akademikong nag-uusap, sumasama na yung tao, sumasama na yung taong bayan sa mga diskusyon na ito. And for me, that is a very good sign dahil it used to be history was a boring subject to many. Pero now, ang dami nang nakikisawsaw at napakaganda. Magsawsawan lahat tayo dyan sa issue na yan. Okay. At sumasali nga sa diskurso ang publiko. Makikisawsaw din yung ating audience. Makikisawsaw ating studio audience. Dumako muna tayo kay Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Bago yan, i-acknowledge ko muna yung ating mga bisitang estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa ating bansa. Aside from that, i-acknowledge ko lang. Then, bisita natin sa ating studio yung Philippines #1 tennis player, si Marian Capadocia, kasama ang kanyang mga Yay! Alright, unahin ko na si Kate Balueta galing sa Lasal Antipolo. May katanungan? Yan, magandang gabi po and Merry Christmas. Yung katanungan ko po para kay Professor Xiao. Sir, kasi curious lang po ako dun sa sinabi niyo kanina na hindi December 25 yung birthday ni Jesus. Sa tingin niyo po, possible po na mailipat dun sa original date ng birthday niya, yung Christmas, and ano po kaya yung maging epekto nun? Handa po kaya yung mga Filipino dun sa mga ganong klaseng pagbabago? Okay, aware naman ng halos lahat naman ay aware na yung December 25, hindi naman talaga yun yung birthday ni Jesus Christ.
no? In fact, yun nga yung mga sinasabi ng mga historians ngayon, hindi kasi pwede na yung mga pastol ng tupa, 'di ba? Yun yung nasa kwento ng no, ay nandun sa nandun sa fields ng napakalamig, Kaya yun may pinepeg sila na around March or April of 4 BC, the same time ng panahon ng kanyang kamatayan. Ganon din yung panahon ng kanyang kamatayan eh. So, ngayon, may lilipat pa ba ito? Sa palagay ko, hindi na kailangan sapagkat una, wala tayong definite date kung kailan pinanganak si Jesucristo. No? Pero, ano ba yung sinaselebrate natin? Espiritu. No? Yun yung mahalaga dyan. Yung magbigayan tayo, tulad ng pagbibigay ng Diyos ng pagmamahal sa atin, na ibinigay niya sa atin yung mahal na Panginoong Jesucristo. Of course, I'm referring to the belief of Christians. Yan yung i-celebrate natin. At yung diwa talaga, yun talaga yung ating, yun yung mas importante nating ginugunita, yung diwa ng Pasko. Alright, maraming salamat po sa inyo, Professor Xiao. Next question naman, manggagaling naman sa taga-PUP, si Rica Perlas may katanungan. Rica? Hello, good evening po. So, yung question ko po is for Sir Ron de los Reyes po. I just heard recently po na magkakaroon na po ng bagong coach ang Gilas Pilipinas po. Since po magkakaroon na po sila ng bagong coach, sa tingin niyo po ba malaki ang magiging po nila, ma-improvement po nila sa tulong po ng bagong coach? Well, hindi pa rin tayo nakakasiguro, pero I think ang makukuha nilang coach ay magaling din, At depende pa rin yan sa magiging paghahanda ng Gilas, kung bibigyan sila ng pagkakataon ng kanilang mga mother team sa PBA na makarelease kaagad and then makapag-practice sila as a team. At depende rin kung makakabalik kaagad si Andre Blatch, yung ating naturalized Filipino. I think we will be able to put up a competitive team. Importante yung lalawakan nilang event, yung qualifying for the Rio Olympics. So, bandang I think bandang June. So, kailangan nilang mahabang panahon ng paghahanda. So, depende. Yung panahon, and then yung, hindi pa natin sigurado kung sino talaga yung i-appoint, Pero talagang naghanap sila at mukhang meron ng nakuha. Hindi ko lang pwedeng sabihin. Sabihin nyo na. Hindi yung mga prospect, One of the prospect coaches would be si Tom Baldwin. Yung naging national coach dati ng New Zealand, he was able to bring New Zealand to the semifinals of the World Cup, nung a few years ago. At well, siguro meron siyang malaking international experience at siya naman ay nagsilbing consultant and assistant coach ni Coach Chot Reyes the last 2 years. So, kilala niya yung mga players. Mr. De Los Reyes, Gilas Pilipinas na rin lang na pag-uusapan. Balikan po natin, ano ba yung naging pagkapanalo ng Gilas? Napakalaki, big deal yun. Big deal sa atin yung mga Pilipino. Pakipaliwanag po sa amin kung bakit. Okay, sa World Cup, for the first time, nakabalik tayo sa World Cup after 38 years, Tinalo natin Korea. 36 or 38, And then, nanalo tayo against Senegal after 40 years. First victory natin ito in the World Cup, although non-bearing game yung pagkapanalo, still, tayo nagbunyi dahil nga nakatikim tayo ng panalo. But kahit yung mga naunang laban doon sa World Cup, imagine very close yung mga laban, di ba? Against Croatia, against Puerto Rico, against Greece, and then pati yung Argentina, number 3 in the world, muntik na nating ma-upset. At palagay ko, ito yung mga dahilan kung bakit tayo nagpupunyi, Dahil hindi naman importante yung talagang manalo. But ipinakita ng ating Gilas Pilipinas, yung kanilang kabayanihan, yung talagang puso, nandun yung puso, binigay nila lahat. At dahil doon, kinilala natin na sports heroes itong ating mga players. Ngayon, pagdating naman sa Asian Games, ibang story yun, Medyo nag-fold ng kote. Hindi natin pag-usapan yun dahil puro good news tayo ngayon. Oo nga naman. Sabi nga ng UP Fighting Maroons, ngayon naintindihan niyo niya kung bakit kami nag-bonfire. Pasko, ito si Benj muna. Benj, ang ating celebration ng Christmas ay celebration ng pagbabago din ng ating mga sarili. May pagbabago na ba sa Pilipino? Itong taong ito, nakita ba natin na yung tuwid na daan, yung wang-wang mentality, wala na ba yun? At nakita natin of the past few months, yung pagre-report natin on social media, medyo tumitindi. Is that a sign of good things happening in the heart of the Filipino?
Well, attorney, I will definitely agree to that. Masasabi natin na mas naging bukas na yung kamalayan ng ating mga kababayan dito sa mga isyong ito. At through social media nga ay mas na-empower na yung ating mga netizens, as they call it, na makibahagi sa mga isyong pambayan at katulad nga nung nakikita natin dito sa mga paraang ito, mismong yung mga netizens din nagiging as they call it journalists themselves dahil sila mismo nakakapag-report nitong iba't ibang mga pangyayari at kung minsan nga 'di ba dito sa social media nanggagaling yung ibang mga pinakamalalaking storya na nako-cover nitong media sa ngayon at in terms of pagbabago, siguro masasabi ko na mas naging conscious na siguro tayo sa pagiging dito sa pangangalaga sa ating kalikasan. Dahil nga katulad ngayon, in the light of the recent disasters brought about by climate change, ito na siguro yung panahon na dapat ay mas maging tutok na tayo sa disiplina, lalo na dun sa mga paraan upang mapangalagaan nga natin or makakontribute tayo sa pagbabago sa ating environment upang ma-alleviate nga itong mga effects or adverse effects ng climate change. Okay. Pagbabago at sabi nga kanina ni Asek Mon, nagbago yung pananaw nating mga Pilipino sa pagresponde sa kalamidad. Pero sa government side po, what are we doing differently? Bakit po naging epektibo yung ating paghahanda at pagresponde sa mga natural calamities? Tayo naman, Kathy, simula nung nanungkulan ng ating Pangulo, naglatag na tayo ng isang programa, mahaba ang programa. So, masasabi natin na itong mga programang ito ay andito na nagbubunga. Of course, nandiyan yung Project NOAA, yung patuloy ng build-up ng pag-asa. At hindi lamang yun, lumalaki yung ating team. We have a team of scientists from the University of the Philippines nagtutulong-tulungan. At ang maganda dito talaga, lahat ng departamento na may kinalaman dito sa disaster risk reduction ay mas nagiging yung coordination has never been better. So laging nag-i-improve tayo dito sa bahaging ito. So all agencies that are involved from DILG, DSWD, DND, lahat halos lahat sabi nga natin one team ito team ng ating pamahalaan na ngayon dahil sa tiwala ng taong bayan sila ay rumoresponde. So yun yung elemento na kailangan natin dito. Hindi lang yung pamahalaan lang ang kikilos para magtagumpay kasi kailangan ng malaking involvement at tiwala ng tao. So yun ang lagi nating iisipin dito. Tiwala ng tao sa ating mga otoridad, sa ating pamahalaan nagbubunsod ng ganito mga positibong balita. Tanong ko kay Sir Ron, Cathy, itong mga players natin, sir, sa ASCAL, meron tayo sa Gilas na mga galing abroad. Marami sa PBA na Phil foreigners. Ito po ba ay nagsaspark ng interest sa masa, sa ordinaryong Pilipino? Are there reasons for us to celebrate na nagdadagdag ito ng tulak na ma-develop yung sports at hindi lamang ito gasto sa pasweldo dito sa mga Phil foreigners? Definitely, attorney. Nakakatulong ito dahil nakakapag-ambag sila ng kanilang skills sa ating mga local players. Kasi pagka meron tayong mga galing na Phil foreign players, yung bang level ng laro ay naiaangat nila. Pati yung level ng paglalaro ng ating mga local players, umaangat din because of them. Yung ating mga bata ba sa mga probinsya, yung grassroots movement, na-inspire ba siya nung sinasabi nilang kating napakapoging mga ASCAL? I think so. At saka for example, Phil Young Husband, daming ginawang goals sa international competitions. So far, naka 47 goals itong si Phil Young Husband. Bihira yun, At siya yung Pilipino, kahit siya ay British, malaking bagay yun. The first time for a Filipino to score so many goals in his playing career. And we're number 1 in Southeast Asia now. Number 1 ranked team. Doon sa FIFA rankings. Although natalo tayo, umabot lamang tayo sa semifinals ng AFF Suzuki Cup. Alright, marami na nga tayong binalikan na magagandang nangyari ngayong taon. Ano naman kaya yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin sa susunod na taon? Lahat po yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.
Usapang Paskong Pinoy pa rin po dito sa PTV Special Forum. At magiging masaya ba yung ating governance, Cathy, sa taong ito at sa mga darating na panahon? Itatanong ko kay Sir Mon Liboro. Sir, meron tayong political appointees at elected officers, pero ang nagpapatakbo ng ating gobyerno ay yung ating mga civil servants. Masasabi ba natin sa taong ito, there is reason for us to celebrate dahil nag-improve ba yung kalidad ng serbisyo sa public sector? Well, dapat yung taong bayan na magsasabi yan, ano? So, if you will look at surveys, no, yung pagtitiwala ay nandun pa rin. Pagtitiwala sa Pangulo, napakahalaga dahil siya na namumuno dito sa buong burokrasya. So, sa ganang ating makikita po naman natin, yung marami sa mga programa, again, ang lahat ng mga departments, no, sinimulan marahil yan 2-3 years ago, although nagsimula, ngayon ay nagkikick in na lahat, ano? So, ang mga kababayan po natin ay makakaasa kayo na marami po sa mga serbisyong ito, mga frontline services na ito ay tuluyan nyo po talagang matatamasa, no? So puntahan nyo po at alamin po ninyo ano-ano ba ito, no, na maaari makatulong sa inyo, na maaari nyo po ay mahingi, no, or makuha from your government. At hindi lamang po yun, ano, umaasa rin naman kami na through that ay kayo rin naman po ay sasali, no, dito sa nation building. Pero patuloy nating nation building. Tama yan, Sir Isaac. Dahil kasi itong mga programa kagaya ng DOST setup, hindi naman mag-iikot yung DOST pamimigayan, kailangan may nag-apply. Problema daw, konti ang nag-apply. Kasi hindi masyadong alam ng taong bayan yung mga programa ng pamahalaan. Well, yun nga, no, kaya Cathy, through this, itong mga media natin, mga programa natin, marami po mga programa tulad ng binabanggit ni Attorney Mark, lalo-lalo na sa 2015 yung ating ASEAN integration, mga micro, small, medium enterprises po, no, ay patuloy po natin ang ating pagtulong sa kanila through the Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST, kung saan po inaayudahan natin itong mga maliliit natin mga negosyante upang mas maging competitive po, no? Maaari po silang tulungan ng DOST through technology, advice, and also, well, direct tulong ho, no, na ma-improve yung kanilang production process, no, by injecting science and technology or technology sa kanila pong mga businesses, no. So yan po ay bukas sa ating mga mamamayan. Kung dyan po kayo sa inyong mga lalawigan, tayo po ay mga regional office at makipag-ugnayan lamang po sa ating mga tanggapan dyan sa rehiyon. Gusto kong malaman kay Professor Siao, na-discuss na natin yung sa Sandigan Bayan, na-discuss na natin yung disaster response, yung sports. Ano-ano pa sa tingin mo yung mga notable events nitong taon na ito na dapat tandaan natin ngayong magpapasalamat nga tayo ngayong Pasko? Well, una sa lahat, dadagdagan ko yung sinabi ni Ase kanina about yung disaster response natin. Alam nyo, napakakaunti ho ng namatay o wala pang halos na namatay nung nakaraang bagyo na Ruby, no? Dahil nagkaroon ng gobyerno ng largest, according to international reports, largest peacetime evacuation. So ibig sabihin, yung pagkatuto natin sa kasaysayan, no? Yan ang isang malaking balita ng taon. 2014. At for 2015, dahil sinasabi nyo nga, no, pwede natin pag-usapan yung sa 2015. Ano ba yung aabangan natin sa 2015? Una, yung pagpili natin ng leader, ito yung isang taon bago ang halalan ng 2016. So, yung pipilihin nating leader, bubususiin na yan ng mga tao. Sino yung magiging susunod na Pangulo at susunod na mga pinuno ng bansa natin? Napagandang pag-usapan yan sa susunod na taon. Pangalawa, yun din mga pinuno natin sa nakaraan. Ako, of course, I love PTV, pero I don't represent the thoughts of PTV, the stand of PTV here. Pero as a personal stand, pag-aralan natin. Si Bonifacio ba ay unang Pangulo, no? Tignan natin yung mga datos, tignan natin yung mga dokumento, kasi baka kapag nakita natin kung sino yung ating unang Pangulo, makita rin natin kung saan dapat tayo patungo. Bakit wala tayong t-shirt na ganyan, Cathy? Alam ko kung saan niya binili yan. Magkasama ako nung binili. Magkasama kami nung binili. Pero yun ding mahalagang mangyayari. Itong pagpasok pa lang ng taon, yung pagbisita sa ating bansa ni Pope Francis. Alam nyo, no? Hindi ako Katoliko, no? Pero pagpapala po ito sa maraming Katoliko sapagkat dito natin makikita na yung mga leader ng simbahan natin, especially the Pope, nagre-reach out po sa mga tao, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Alam nyo, sa mga taong naniniwala sa Katolisismo, napakalaking bagay po nito. And as a historian, kahit hindi ako Katoliko, it's a world event, no? The last
last time the Pope came here, that was the largest human gathering in world history. 5 million people at the Luneta Grandstand. That was January of 1995. Ako, nanonood lang ako ng TV noon, no? Sana maging bahagi din ako ng kasaysayan yan. Lalakad daw kami eh. Papunta doon dahil walang masyadong sasakyan. Pero yun na nga, dito natin makikita ang mga Pilipino kung paano natin i-prepare yung way for the Holy Father, kung paano rin natin ipapakita yung ating unity and solidarity, anuman yung ating pananampalataya na maging successful ang papal visit na ito. Ipakita natin sa Santo Papa ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos sa mga Pilipino. Malaking balita, Cathy, yung pagbisita ni Pope Francis. Pero itong mga nakaraang araw, malaking balita, lalabanan na daw ni Mayweather si Manny Pacquiao. Dapat na ba tayo magbunyi sa Ron? Premature pa? Ayoko na maging killjoy, no? Pero until now, parang ayoko pa rin maniwala na matutuloy yung laban na yun, no? Unless makita ko na yung dalawa nasa isang press conference at magpipirmahan ng kontrata, no? But, well, at least nagsasalita na si Mayweather, no? Gusto niyang harapin si Manny Pacquiao. Pero, parang kilala natin si Mayweather na, hindi, parang mas sinungaling ito, Di ba? Parang di totoo yung mga sinasabi. Yun siguro, sabi nga ni Manny, wag nang puro daldal. Gawa na tayo. Siguro, ibig niya sabihin, magpirmahan na tayo ng kontrata. Ang problema kay Mayweather, gusto niya siya nagdidikta ng terms, no? At medyo unfair dahil hindi naman pwedeng makakuha sila ng malaking crowd kung wala si Manny Pacquiao. Correct. Marami pa sana tayong gustong tanungin sa ating mga panauhin, pero at this point, hinga na lang natin sila ng kanilang huling mensahe. Unahin natin si Benj Bondo. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at kapayapaan tulad ng ipinadama ng ating Panginoong Hesukristo noong siya'y ipanganak upang tubusin ang kaligtasan ng sangkatauhan. Nawa, higit sa materialismo, ito ang diwang mangibabaw sa ating mga isip at puso. At ang Christmas message naman ni Asek Monlibor. Una-una, salamat sa inyo, Mark, at Cathy and Kirby. At alam ko bakit nyo inimbita ang saya sa ka-sports. Kasi yung dalawa sigurong topic may pinakamaraming magandang balita sa araw-araw. Pero maraming salamat. At again, sa ating mga Pilipino, isang taon na naman ang nagdaan. Pero we look forward to the next year. So tayo, ito, magnilay-nilay tayo. Pero sabi nga natin, ang sentro lagi ng Pasko, again, yung pagmamahal sa isa't isa, at yung pagtalima natin, pagtingala natin sa buong may kapal. So, muli ang mga pamilya po ngayon, masasabi po natin, enjoy these holidays. You are all safe, Tayo po ay safe. Magiging safe po tayong lahat kung tayo po ay magsasama-sama. Huling mensahe, Christmas message po mula kay Mr. Ron De Los Reyes, sports commentator. Salamat, Cathy. At, nagpapasalamat tayo sa ating mga sports heroes, At ang Pasko, ang sports katulad ng Pasko ay nagbibigay ng pagkakaisa ng mga Pilipino, Kaya dapat suportahan po natin ng sports. At isa sa mga gusto kong mangyari sana for 2015, matuloy yung pinaplano na National Sports Training Center dyan sa Clark, Pampanga, Ito'y naplano pagkatapos nga nung Asian Games. Sabi nila kailangan magkaroon na ng National Sports Training Center. At sana mabawasan din ang politika sa sports. At personal wish ko dito kay Marian Cappadocia, magaling na tennis player natin, sana makaakit siya sa mga malalaking tournaments sa Europa, At gayon din sa Southeast Asian Games. Bigyan natin ng break dahil magaling na bata. Yes. We're fans of... at huling mensahe naman ni Professor Xiao Chua. Mga kaibigan, sa kabila po ng meron pa rin tayong mga suliranin, sa kabila ng paghihirap ng marami sa atin, patuloy pa rin tayong bumabangon. Sana po isipin natin na kung masaya po ang ating Pasko, kung kasama-sama po ang ating pamilya, kung maligaya po ang ating buhay ngayong Kapaskuhan, isipin po natin na 118 years ago, dahil po yan sa mga nagsakripisyo nung panahon ng Philippine Revolution, na ipaglaban po yung ating kalayaan. So, sana po, pag iniisip po natin ang kanilang mga sakripisyo, lalo nating pahalaga ang bawat pagka-moment natin with our families, lagi nating papahalagahan ang bawat Pasko na makakapiling natin ang ating mga kaibigan at kasama at kapamilya ng masaya. Maraming pong salamat.
sinasabing ang bawat hamong ating pinagdaanan ngayong 2014 ay mistulang mga sugat na nag-iwan ng mga permanenteng marka sa diwa ng sambayan ng Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga ito, huwag po sana nating kalimutan na magpasalamat sa mga markang nagsisilbing paalala na matapang nating nalampasan ang bawat pangyayaring sumubok sa ating katatagan at pananampalataya. Sa kabilang banda, nagpapasalamat din po ang bawat isang Pilipino sa mga tagumpay na sama-sama nating pinagsaluhan. Mga tagumpay na nagsisilbing simbolo ng kausayan ng ating lahi. Mga tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa ating pagharap sa mga darating pang pagsubok sa susunod na taon. Sa pagsapit ng araw ng Pasko, naway huwag po nating kalimutan ang mga aral na iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga aral na nagpagmamahal at pagsasakripisyo na nagsisilbing patunay ng ating pagpapahalaga sa kapakanan at ikabubuti ng iba. Ako po si Atty. Mark Castrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagtutok dito lamang sa Christmas 2014 at PTV Special Forum. Pasko na sinta ko. Ating suyo